Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. Ayan, Typhoon Karina lumalakas pa, babala ng bagyo nakataas sa ilang lugar. Sabi ng Pag-asa, lumalakas ang bagyong Karina habang kumikilos patungo sa direksyon ng West Philippine Sea. Sa batay sa monitoring ng State Weather Bureau ng Pag-asa, nakataas ngayon ang babala ng bagyo sa ilang lugar na ayon sa ahensya na maaaring makaranas ng masungit na panahon. At maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Trip. And no further ado, please do watch guys. At ingat tayo palagi dito sa ating bagyong Karina. Alright, let's do Update tungkol sa bagyong Karina. Narito po si Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Karina at sa Southwest Monsoon or Habagat na siya naman nagpapalan sa ilang bahagi ng Luzon including Metro Manila. So makikita natin sa latest satellite image animation na patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Karina dito sa bahaging ito ng Philippine Sea. No? At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa laing 320 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ang sentro ng bagyong si Karina ay malayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, pansinin po natin yung makapal na ulap nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. Taglay ng typhoon na si Karina ang lakas ng hangin na umabot hanggang 140 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman aabot na hanggang 170 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pahilaga sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So dahil sa kaganapang ito, mayroon po tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa may bahagi ng Batanes, no? Dito sa Itbayat, Basco, Mahataw, Uyugan at Ivana. Pag sinabi nating warning signal number 2, makakaranas ng masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalo-lalo sa mga low-lying areas, pag-uho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Yung mga karagatan sa paligid ng lugar na may warning signal number 2, inaasahan din natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Samantala yung mga lugar na naka-highlight naman ng light blue, ito naman yung lugar na mayroon tayong tropical cyclone wind signals. No? Sa natitirang bahagi ng Batanes, sa buong Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa eastern portion ng Isabela, dito sa northern portion ng Apayao, warning signal number 1 din sa northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, dito sa may bandang Pulilo Island, Calagwas, dito sa northern portion ng Catanduanes. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, patuloy pa rin makakaranas sa mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So ano nga ba inaasahan natin? Himayin natin yung epekto ng bagyong si Karina sa ilang bahagi ng ating bansa. Unahin natin yung pag-ulan na dulot nito. Ngayong araw hanggang bukas ng hapon, inaasahan po natin na mayroong heavy to intense rain sa Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. Samantala, moderate to heavy, Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao, eastern portion Isabela at natitirang bahagi ng Cagayan. So pansinin natin, no, yung matitinding pag-ulan na dala ng bagyong si Karina, mostly confined sa mga lalawigan sa Northern Luzon area. Samantala, bukas naman hanggang sa Huwebes ng hapon, heavy to intense rain sa Batanes, moderate to heavy rain sa Babuyan Island. At sa darating naman na Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, moderate to heavy rain sa Batanes. Kasi inaasahan po natin yung bagyo, by Thursday, ilalabas na ng ating area of responsibility. Ano naman ilanasahan nating epekto ng mga hangin na dala ng bagyong si Karina? Kanina nga nabanggit ko, no, yung lugar na may warning signal number 2, makakaranas ng masungit na panahon. Napakalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga ilang bahay, makapagpatumba ng mga ilang uri ng halaman, mga poste ng kuryente, pwedeng makapagpalipad ng mga ilang materyales na mga paminsala or pwedeng magdulot ng paminsala kung tatama sa atin. No? So as much as possible, stay indoors po tayong lahat sa mga lugar na may warning signal number 2. In terms of malakas na hangin, moderate to strong winds naman sa lugar na may warning signal number 1, no? Inaasahan natin pwedeng minimal to minor impact lamang ang lakas ng hangin dito. Subalit, ganun pa man, lahat po ng mga kababayan natin sa lugar na nabanggit kung may warning signals number 2 and 1, as much as possible, manatili po sa loob ng bahay, patuloy na makinig sa update ng Pag-asa regarding the bagyong Karina at patuloy nang makipag-ugnayan sa kanilang
local government at saka mga local disaster risk reduction managers, no, para sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. Atin pong napakinggan ang bahagi ng press conference ng Pag-asa ukol sa update sa Bagyong Karina. Abangan po ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito Ang Balita. Alright guys, napakinggan at napanood po natin itong latest weather update dito kay Rob Trip, and see us again sa ating the next one, and keep safe and dry sa inyong lahat. Typhoon Karina lumalakas pa, ayan, babala ng bagyo. Maraming salamat guys, and peace out sa inyong lahat.